Dito sa Pilipinas guys, kapag ganitong ay alas 4 pa lang na madaling araw ay gising na kami. Naliligo at naghahanda ng isusuot para sa Eid. Kung mapapansin nyo ay madilim-dilim pa nga yan dahil alas 5 pa lang yan ng umaga ay umalis na kami ng bahay. Dahil nga wala kaming sariling sasakyan ay nag-abang kami dito ng jeep at mabilis lang din kami nakasakay dahil wala namang masyadong pasahero ng ganitong oras. Dito nga sa may kanto ng Roxas ay bumaba na kami. Medyo basa-basa pa nga yung daan dahil napakalakas ng ulan kagabi. Pero wala namang problema guys dahil may mga naglilinis naman ng kalsada. Eto nga ang Roxas Street at dito nga matatagpuan ng sikat na Roxas Night Market. Kapag ganitong oras guys, meron ka talaga makikita ang mga natutulog, mga tambay, at mga nagja-jogging. Dito nga ay naghiwalay na yung mga landas namin dahil alam nyo naman na sa Islam kapag nagdadasal ay separate talaga yung babae at lalaki. Dito nga kami dumaan sa may area ng babae. Bago ka nga makapasok dito sa may entrance ay kailangan mo nang i-check yung laman ng bag para na din sa kaligtasan ng lahat. Pero dahil wala akong dalang bag ay mabilis lang din akong nakapasok. So kung mapapansin nyo guys, meron ding mga ambulansya dito, Bureau of Fire kung sakaling magkaroon ng aksidente. Kaya yung mga nagsasabi dyan na hindi safe sa Davao, pag sure ha. Madami na kaming nakakasabayan na hindi namin kilala pero eto talaga yung mga tunay kong kasama. Itong napakahabang trapal na to ay dito uupo yung mga magdadasal. Dito ang area ng mga babae. At kung mapapansin nyo ay nakapwesto na nga yung iba habang kami ay naghahanap pa ng magandang pwesto. Napagpasyahan nga namin na doon na lang kami sa may pinakadulo. Akalain mong napakaaga naming pumunta dito pero mas may maaga pa pala sa amin. Shoutout nga pala sa naglagay ng trapal na ito dahil may mga tubig pa po sa ilalim. Hindi nyo inaayos yung trabaho ninyo kaya nahirapan yung iba na maghanap ng magandang pwesto. Katulad namin na inabutan din ng ilang minuto bago nakahanap ng magandang pwesto. Kung mapapansin nyo guys, isa lang yung dala namin syahada dahil nandun sa kabila yung dalawa. Madami pang ang bakanting upuan dahil alas 5 pa lang naman ng umaga. Pero hindi nagtagal ay unti-unti nang dumadami yung mga tao. Nagtakbir lang na nagtakbir hanggang sa unti-unti na ngang dumadami yung mga tao. Hindi mo talaga akalain na madami pa rin talagang Muslim dito sa Davao City. Kasi tingnan nyo naman guys kung gaano kadami yung mga tao. Wala pa dyan yung mga lalaki ha dahil nasa kabila sila. Paano na lang kung pinagsama-sama sila? Hindi ko na pinakita sa inyo guys kung paano kami nagdasal. Basta eto nga tapos na kami at pauwi na. Pero bago yon ay kailangan muna namin pumunta sa area ng mga lalaki dahil may mga kasama din kami doon. Pero sa dami ng tao guys, mahihirapan ka talagang hanapin sila. May cellphone nga yung isa, hindi naman sinasagot kaya talagang mahirap pag ganitong napakadaming tao. Nahirapan talaga kami sa paghahanap guys dahil hindi nila sinasagot yung mga cellphone nila. Imbes na kanina pa kami nakauwi ay mas natagalan kami sa paghahanap sa mga kasama namin. Pero hindi rin naman nagtagal yon ay nahanap din namin sila. Pero eto naman ang hindi namin maiwan-iwan dahil inaantay niya din yung mga kasama niya. Pero sa huli, pinauna na lang niya kami dahil kaya naman daw niyang mag-isa. Kaya eto nga at pauwi na kami. Katulad nga kanina ay maglalakad na naman kami. At dito nga habang pauwi, madami kaming nadadaanan na mga nagpipicture taking, kumakain at kung ano-ano pa. Dito guys kapag meron po talagang pakain dito kaya hindi ka talaga magugutom. Meron ding mga hadiah na pinapamigay sa mga bata at mga pogi sa daan na katulad ng mga nakikita nyo ngayon. Char! Anyway guys, alam nyo ba kung sino yung nagbibigay ng mga pagkain na yan ay yung asawa ng ate ko. Pero bakit hindi kami nabigyan? My gosh. Actually guys, hindi talaga kami kumuha kasi excited na kaming umuwi. As if naman may handa sa bahay, wala rin naman kaming dadat nandoon. So dito guys, kung mapapansin nyo, madami pa rin ang mga nagpipicture taking. Pero kami, wala na talaga kaming planong magpicture-picture. Kasi nga gaya ng sabi ko, excited na talaga kaming umuwi. Eto nga pala yung mukha ng mga uwing-uwi na. By the way guys, alam nyo ba na hindi lang mga Pilipino Muslim yung mga nagdadasal dito or yung mga nandito ngayon sa paligid kasi meron ding mga ibang lahi ang nandito. So, ibang lahi sila pero mga Muslim lang din.